Hataw ang saya sa mga pakulo sa Canada at Thailand. Sa Bangkok, Thailand, panahon na naman ng basahan ngayong Thai New Year o Songkran. May kani-kanilang water gun ng mga inakisaya, lokal man o dayuhan. Tinaguri ang pinakamalaking water fight ang Songkran na simbolo ng cleansing at renewal. Healing the inner child naman ang peg ng mga Canadian at dayuhan na nakisaya sa annual Pillow Fight sa Toronto. Ang ilang lumahok nag-costume pa. Pwede mag-enjoy pero hindi pwedeng gumamit ng feather pillows dahil bawal magkalat. Ngayong Semana Santa, pwedeng isabay sa pamamasyal ang pagninilay-nilay at pagdarasal. Ang ilang mapupuntahan para sa bisita iglesia, meron din daw kakabit na himala. Silipin ang mga yan sa report ni Mav Gonzalez. Tradisyon tuwing Semana Santa ang bisita iglesia. Sa Batangas, isa sa mga puntahan ang Mount Carmel Church sa Lipa. Pinaniniwala ang nagpakita rito ang aparisyon ng Birheng Maria kay Sister Teresita Castillo noong 1948, pero hindi ito kinikilala ng Vatican. Sa kabila niyan, dinarayo pa rin ang simbahan. Sa mismong hardin kung saan nagpakita umano ang aparisyon, bawal pumasok. May view deck naman para masilayan ito. Maaaring magdasal at magnilay sa kapilya at ilang silid nito. Mahimala rin daw ang dinarayong imahe ni Amang Hinulid sa Calabanga, Camarines Sur. Nakakapagpagaling daw ang tubig na pinanghuhugas tuwing Miyerkules Santo sa imahen. Kilala rin ito bilang Kristong Patay o Santo Sepulcro na dinala pa raw sa bayan mula sa Espanya noong 19th century. Sa Badok, Ilocos Norte, destinasyon din sa bisita iglesia ang Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist na nakatayo noong pang 17th century. Narito ang imahe ni Birhen Maria na tinatawag na La Virgen Milagrosa de Badok. Sa Pasukin, Ilocos Norte, may higanting krus na bato na nakakagaling daw kapag dinasalan at sinindihan ng kandila. Ang pagninilay-nilay, pwede ring sabayan ng pahinga at paglilibang. Sa bayan ng Corimao, perfect pang cool down sa mainit na panahon ang kayaking sa Barangay Victoria. Meron namang gagabay na trainer kaya okay lang kahit walang experience. Pwede ring magpalamig sa Baguio City. Maraming paraan para mag-relax, gaya ng boating sa Burnham Park at pagsakay sa go-kart at bike. Payo ng LGU sa mga aakyat ng Baguio, huwag nang magdala ng sasakyan dahil matindi na ang traffic. Mas mainam daw kung mag-commute o maglakad. Inaasahang aabot sa 150,000 ang mga turistang aakyat sa Baguio sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.